yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling, sino kaya ang tihado sa tingin mo? Tihadong-tihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos. Kinapit niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala ng siklista. Magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas. We have our CCTV in our office. And makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Hindi ko naman sinabing pinirsan ninyo. Please do not put words into my mouth. Hindi mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon? Tinanong ko, sir. Ano sabi niya? VIP security, sir. Security nino. Ayaw sabihin, sir. Ha? Ayaw sabihin, sir. Bakit kaya? He might be protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na Or sarili niya pinoprotektahan siya, baka sipain siya dahil sa ginawa niya. possible, sir. Kasi nagtataka ako bakit hindi nyo pwedeng patugain siya doon sa kanyang hanap buhay. When in fact, kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko, which caused you receiving flack from the people. Alam mo naman tayo mga congressman, medyo may mga mga nadidinig din tayo eh. Yes, may mga marites na nagsabi na bodyguard siya ng ng isang justice, ano. Ng I think hindi ko malaman kung Supreme Court or ano, whatever, pero tinanggal na daw. So, yun lang for the information of everybody. Pero hindi po yan, wala pong ano yan. Wala resibo. Pero kung tinanggal na siya, good for him. Kung titingnan po natin yung sitwasyon, ito isang biker, nagbabike lang versus a motorist na mayroong sasakyan. Dahil sa isang sitwasyon na dala sa presinto. Nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know your name, please? Police Lieutenant Colonel Jake Barila po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala kay Mr. Gonzales o kay Alan Panjola sa istasyon po ninyo? Sila Patrolman Murillo po, sir. Patrolman Murillo. Murillo. Yung crew po ng aming mobile patrol. So sila ang nandun doon sa incident area. Bali sila na po, sir, Your Honor, yung kumuha dun sa both parties sa traffic sector 4 po. I beg your pardon, could you please repeat your answer? Sila po, sir, yung kumuha sa both parties doon sa traffic sector 4. Traffic sector 4, yung kung saan nangyari yung insidente. Yes, sir, yung sector po na nag-conduct ng initial investigation. Initial investigation. Sa traffic Okay. accident po. Bakit inilipat? Hindi ba traffic altercation yon? Bakit inilipat po doon sa, inalis po doon sa, doon sa traffic sector 4? During the conduct of investigation, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? At walang armas? On the part of Hindi. Sagutin mo muna ako, pwede bang mag-grave? Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. cyclist, Your Honor, Yes. Pwede wala, ba siyang mag-commit ng grave threat? Kasi sinabi mo, both parties eh. wala po, Your Honor. Bali yung grave threat po,
doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzales. Ah, Tapos yung malicious mischief naman is um, complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. so, when the case was turned over to your station, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Yes, Your Honor. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inanim po niya sa statement niya na tinapik niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na Teka, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain. Did the biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Ano to? Gonzales. Gonzales? Yes, Your Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And what crime is that? Pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po. Unjust Eh. vexation. Wala naman ako narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan nag-incur po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Honor. Sa bubong. Yeah po. Doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent. Yes, Your Honor. Hindi, ang lakas pala ng siklista. Magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas ang mangyayari sa akin. Alam mo, Iho, what I'm trying to point out is, yung ordinary na tao, at saka isang nagpapanggap na retired na policeman, dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang tihado sa tingin mo? Yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, sinasabi na retired policeman siya, or whatever dismissed policeman, at galing sa inyong organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa mga istasyon na yan, kayo na rin na nagsabi nun, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo? In the ordinary course of things, Iho, dihadong-dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney Fortune. Di ba? Butin mo ako. We have no idea about yung bayaran, sir, na 500. Wala pa kami idea. So, when they entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila? Yung nung pag hatid sa kanila sa Galas Police Station, pinaliwanag sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila nung both parties. So, during the course of initial investigation, nag-manifest po sila verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magkaarigluhan. Kasi sa PNP, bawal po ang magkaroon ng areglo. So, para hindi kami makulayan, nirefer namin sa barangay for mediation. Anyway, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon eh. Kasi kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista
pag ang kaharap niya ay may baril nasa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, kung titingnan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni Attorney Raymond Forton. Alam mo ang sabi niya, sa tingin ko, sa isip lang niya, ay liliit yung mundong ginagalawan niya. Kung titingnan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Hindi ba dapat kayo na naka-uniforme ang titingnan po ninyo kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung siklista . May I, sir? We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun . Di ba? May sinabi ba akong pinersa niyo siya? Wala naman . Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista ang makakaharap niya sa police station ay isang dibaril at kasama ng mga pulis na nandun dati, sino ang dihado? Yun lang naman sinasabi ko . Hindi ko naman sinabing pinersa ninyo. Please do not put words into my mouth. Di ba? Kasi madalas na nangyayari yan . It has been done during my time and I think it's still being done now. Mr. Gonzales is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel. Who would be able to answer that? Kasi kanina, retired, dismissed. So may I know whether Mr. Gonzales is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel? He was dismissed, sir. He was dismissed. Yes, sir. I would like to... I have here on record. He was dismissed when? 2018, sir. 2018. So doon siya na-dismissed. But he never retired or he never was retired. Actually, this morning, sir, I conducted my own investigation with the PRBS, and I already sent them a notice confirming the possibility why he was allowed to get lump sum. So I am checking on this, sir. As the director of our investigation, I heard some rumors that he was able to get his lump sum. So I have yet to receive the official report from the PRBS. So, Okay, kindly, and the next hearing, will you please bring the answer to the query? yes, sir. If he has, or if he had received his lump sum, Yes, sir. then he has retired. Di ba? Yes, sir. Accordingly, sir, he received his lump sum and using a fictitious clearance. So I have yet to find out the truth about that. I only received the information this morning, sir. Kaya nga, sa susunod na hearing natin, could you please furnish this committee all the information regarding whether Mr. Gonzales has been retired or has been dismissed? Yes, sir, Your Honor. Kasi pag nakatanggap siya ng retirement benefits, di na-retire siya. Yes, sir. Sinasabi nyo, finake niya yung kanyang kwan. It's just on my Well, assumption, sir, but I'm waiting for the official report from the PRBS, sir. sige. Basta sa susunod na hearing, pakibigyan nyo kami ng kumpletong report niyan. Yes, Your Honor. Kasi pati ako nahihilo kung retired siya or dismissed . Yes, sir. I was also looking at his PAIS database. Nagkaroon pala ng decision ng July 24, 2006 na dismiss siya. And thereafter, nag-MR siya noong 2012. Nung mag-MR siya ng 2012, nag-decide ang GSO, one rank lower,
Ang tanong ko doon, paano yung ano? Paano yung kanyang after reaching the age of 56? So magkano totally nakuha niya? Buo nakuha niya? Oh, yeah. Sir, General ano? General, Actually, sir, he reportedly retired early in 2016, and then he was dismissed when he was already retired in 2018. So, sandali. Nag-retire siya ng 2018. 16, sir. 2016. Yes, sir. And then, he was able to get his retirement, ano? Yes, sir. Reportedly, yun po yung pinapacheck ko ngayon, sir, that he got his lump sum. Pero hindi fictitious dahil nakuha niya yung kanyang lump sum using his the same name. Yes, sir. Oh, so a while ago you were saying na fictitious yung ginamit niya, kaya niya nakuha yung lump sum Allegedly, niya. sir, my suspicion. Suspicion. Gumamit siya ng... Pero si client lang naman, madali namang ano yun, general. Yes, sir. Sasabihin mo lang naman kung nag-retire siya noong 2016 Yes, sir. using his own name Yes, sir. dahil siya nagkaroon ng final dismissal nung In 2018. 2018. Yes, sir. The problem now, sir, he should have retired. Nabigyan na makakahingi siya ng pera kasi may pending case siya. Kaya nga, So ngayon, may nag-anak na po yung question. oo. Yun So, po in yung other words, inimbestigahan namin, sir. Basically, general, ang sinasabi mo dito, so nabigay yung lump sum Yes, sir. na kanyang retirement, tapos nagkaroon ng decision ng 2018 about the dismissal niya. Dismissal niya of So- the previous case. Sir. So, basically, dapat ibalik niya yung pera na nakuha niya. Yes, sir. Yun po yung pinupurso namin na ano, sir. Ayan. So, dapat ibalik niya yung pera. Yes, So, sir. nakita natin dito that, well, kita-kita natin yung mga ginagawang kalokohan